bags up, never looking back. On the highway, money in the bag. On the highway, money in the bag. Started from the block, now I'm on the road. I'm moving different, across the states. I'm moving different, moving different, moving different, moving different, moving different. New city lights. I'm moving different, never staying still. I'm moving different, 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 moving different, 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 different. Kita ba tayo lahat? Itinatag ni Juan de Salcedo ang Bigan bilang isang lungsod noong 1574 upang magsilbing sentro ng kalakaran at kultura na maaaring sumakop sa karatig na bansa. Ang kahanga-hangang arkitektura na makikita dito ay ang pinaghalong impluwensya ng Europeano, Pilipino at Inchik na makikita sa mga lumang kalsada at mga gusali nito. Isa sa pamosong kalsada na kilala bilang Heritage Street ng bansa ay ang Calle Crisologo na sumasalamin sa panahon ng kolonyalismo. Ilang araw pa kaya? Alam mo maganda dyan, alam mo niligan. Pa-OTV sila. Pwede ba yun? Karera. Dito lang, no? Tara, ha? Saturday ngayon, Saturday night. October 4. Naligaw yung Balls of Camote. Shout out, boss. Ayan o, Balls of Camote o. Mga Pasig naligaw. Oh, panis o. Wala. Naligo kami. Hindi namin alam ba't kami nandito. Pakalayo ng pinanggalingan namin. Pasig. Oh, kita mo. Oh, nakita mo. Paano pa ng 1800s may Starbucks na. Tagal na talaga yun eh, Starbucks. Dalawang kanto, sir. Dalawang kanto. Hindi kami prepared. Kahit ako, naka-boxer lang ako. Eh, di wow. Pumunta ng Bigan, naka-boxer short lang. Boxer short. Sando lang. Sando lang ang baon. Makita mo? Meron na ice cream dati oh. Diba? May ice cream na dati. Batang hamog na ligaw. Started out with empty pockets, head full of doubt. 22 and feeling lost, didn't know what life's about. Every door I tried to open seemed to slam right in my face, but I kept on moving forward, found my rhythm, found my pace. All those nights I stayed up wondering if I'd ever find my way. Now I see the bigger picture, every step led me today. I've got miles to go, but I'm not the same as I was before. Every fall taught me to rise up strong, every wrong turn led me where I belong. Miles to go, and I'm loving every step.
perfect moments, let the real ones pass me by. Now I'm dancing in the kitchen, singing to my morning coffee. Life's not always what I planned, but man, it's taught me to be free. All those tears I cried for nothing made me appreciate the sun. Now I know that I'm becoming everything I dreamed I'd become. I've got miles to go, miles to go, but I'm not the same as I was before. Every fall taught me to rise up strong. Every wrong turn led me where I belong. Miles to go, miles to go, and I'm loving every step of the road. Keep on walking, miles to go. Some days I feel like giving up, and the mountain's way too steep. But I remember where I started and how far I've come to be me. But I've come so far. So I've got miles to go, miles to go, but I'm not the same as I was before. Every fall taught me to rise up strong. Ang kasaysayan ng Solsona ay nakaangkla sa mayamang agrikultura nito na sinusuportahan ng mga ilog at lupa na angkop para sa mga pananim tulad ng bigas, mais at gulay. Kilala rin bilang Zona del Sol, nagdiriwang ang bayan ng kanilang natatanging kultura sa taunang Gaming Festival. Ang pagiging bayan nito ay sinimulan noong sinakop ito ng Espanyol, kung saan naging bahagi ang lugar ng probinsya ng Ilocos Norte. Ang Solsona Apayao Road ay matatagpuan sa Maanting, Solsona, Ilocos Norte. Ang daang ito ay naglalayong pagtugtungin ang dalawang lalawigan. Ito rin ay itinuturing na isa sa mga tourist spot dito sa Ilocos Norte. Sa lugar na ito, makikita ang buong view ng karatig bayan ng Solsona. Barag-barag na yung kalsada. Medyo makipot na sa part na to. Hindi ubra yung kotse talaga. Baka bumigat ng bumigat. Kasi yung part niya, portion sa ilalim, medyo bakbak na. Lamig. Time check, it's 7 AM in the morning. Above sea level na tayo.
malamig. Sumikat na yung haring araw pero malamig pa rin. Dahil itong portion na to, ayan o, foggy. Wala na makita sa baba. Nasa ulap na tayo. Wow! Ang lupit! Paraiso, men! Woo! Yes, sir! Wow! Ganda! Kita nyo ba yung nakikita namin? Ano? Hamog. Wow! Woo! Jackpot! Baka ganda. Ganda! Dito na lang tayo, huwag na tayo umuwi. Hanip. Ganyan. Hindi ko magawang magpatakbo na mabilis. Kailangan i-observe mo sa paligid mo, napakaganda. Kumbaga meron kang once in a lifetime na pagkakataon kagaya na to. Ay, pambihira. Kaliwat kanan, nababalutan siya ng ulap. Ayan, tapos yung haring araw na dito sa kanan namin. Dito sa baba, ina-approach yung mga tuktok ng mga bundok. Grabe. Salamat, salamat. Ay, ang pambihirang pagkakataon na ma-experience mo to. Kumbaga nga once in a lifetime. Talagang bibigyan ka ng pagkakataon na kagaya nito. Huwag na huwag ka malalampasin. Sabi, kahit saan ako lumingon, kaliwa kanan, napakaganda. Ang bango pa ng lugar. Naamoy mo yung mga pine. Ito mo, gaganda ng mga puno nila. Itik na itik yung berde. Ang bango. Malayo dun sa polusyon na kinagis na natin dun sa Maynila. Parang kung pwede lang, dito ka na lang talaga. Napakaganda. Ito rin.
Kahit saan ka lumingon, kaliwat kanan. Ang bihira. May debris dito. Malaking puno, nahulog. Ingat-ingat lang sa kurbada. Medyo may mga parts siya na matitirik yung kalsada. Especially talagang yung mga curve, pag-iingatan mo dahil ayan may mga sharp turn. Nakakatakot. Walang laman. Ay, amazing. Hindi pa rin magkandamayo yung damdamin ko. Masayang masaya ako. Grabe yung lugar, napakaganda. Itong part na to, yung kalahati niya na kalsada, yung ilalim niya halos tibag-tibag na talaga, tapyas na. Kaya naglagay silang support dito. Kaya ang kagandahan, puro mga light vehicles lang, saka motor yung mga dumadaan. Maganda rin talaga kung ito magagawa nila ng paraan para mapatibay.
Finally! Unlock din natin Blazing Mountain of the Gods. Dito na tayo sa Mount Kilang Pass. Magre-register muna tayo. Yes! We're here! Yes, sir! Woo! Ay! Mount Sikapu Apayo Trail. Nice, nice, nice! You're here na, my man! Kita nyo ba yan? Ganda. Yes. Up. Fight nyo, boys. Planting. Ito. Ang Mount Kilang ay isa sa pinakamataas na taluktok ng bundok na makikita sa lalawigan ng Apayao. Ang bundok ay mayaman sa deposito ng marmol at tinagurian bilang Blazing Mountain of the Gods. Ang Mount Kilang ay isa sa kilalang destinasyon ng mga turista sa Apayao na may taas na 1,656 meters. Ang kahangahangang balangkas nito ay pinalamutian ng kamanghamanghang sea of clouds na hindi dapat palampasin ng mga manlalakbay. Masisilayan mo ang mga marilag na bundok na ito mula sa hangganan ng Kalanasan, Apayao at Solsona, Ilocos Norte. Na mamagitan sa dalawang bundok. Yung tulay mo, yung makeshift na tulay, yun lang yun. Hotdog. Kulit yan. Yung kayo. Gisa mo na na. I-skip yan. Madali ito. Asya kaya yan dito. Dalawang salang. Ay, hindi. Wala. Dalawang salang. Tuwad mo, bid.
Huwag nyo kaya itapon. Saan na lang ito, bid? Meron na. Hindi, luto yan. Dito lang sa Pilipinas niluluto ng ano yan. Niluluto ulit. Niluluto ulit, piniprito. Kaya nga ginagamit sa Corned beef. ng mga veterano sa gera. Pag ano. Sabang umiikot ka, kami umiikot niya para hindi kayo makita. Daming alam, di ba? Director ta. Bago na yan eh. Kasi yung isang minumam. Yung ganyan ko, nagpunta kami ng Quezon. Kasama ka ba nun? Yan. Alam nila, no? Ang mabata mga to. Ayun, toto. Rosemary pala. Sorry. Okay, budbud. Salang bayaw. Yung ano lang, yung sausage na lang. Tapos initin na lang yung 14 beans lahat. Ay, yung saba pa pala. Saba. Yung saba muna. Ay, discussion. Dust on my boots, a map in my hand, leaving the comfort of familiar land. Restless spirit, a silent plea for something more, for the wild in me. The wind is singing an ancient tune beneath the gaze of a silver moon. Every step a question, every breath a prayer, for the courage to face what's out there. All the whispers of the wild heart call through mountain peaks and waterfall. A symphony of wonder, a bittersweet art. The journey begins with a wild beating heart. No turning back, no fear to impart, just the whispers of the wild heart. Through shadowed valleys and sunlit plains, washing away the old forgotten pains. Each sunrise paints a brand new hue, a different lesson, honest and true. The stars above are guiding light through the darkest hours of the night. I carry stories etched in my soul. Ang Ilocos Norte ay isang lalawigan sa Hilagang Pilipinas. Ang kabisera nito ay Lawag City. Sa hilagang dulo ng lalawigan ay ang bayan ng Pagudpud, na kilala sa mga dalampasigan nito tulad ng Blue Lagoon kasama ang Hugis Kampanang, Timangtang Rock at matayog na Kaibigan Falls. Ang rehiyon ng Ilocos ay isang administratibong rehiyon ng Pilipinas na itinalaga bilang Region 1. Ang rehiyon ay mayaman din sa mga likhang sining na may kilalang panghabi ng kumot at palayok.
Pinangungunahan nila ang mayaman na industriya ng anihan ng palay, mais, sugarcane, mataas na klase ng mangga, bawang, sibuyas at mga mani, mga livestock at marami pang iba. It's a journey of spirit through tears and smiles. Oh, the whispers of the wild heart call through mountain peaks and waterfall. A symphony of wonder, a bittersweet art. The journey begins with a wild beating heart. No turning back, no fear to impart. Just the whispers of the wild. Welcome to Patapat Bridge, my man. Asan si Manong magtataho? Ayun o. Asan ito mga? Yan. Dito tayo sa dulo. Ang Patapat Bridge ay hango sa Ilocanong salita na patapat. Ang ibig sabihin ay belt o sinturon. Ito ay may sukat na 1.3 kilometrong haba at 31 metrong taas na coastal bridge sa Pagudpud, Ilocos Norte, na binuksan noong 1986. Ito ay isang mahalagang bahagi ng Maharlika Highway na nagkokonekta sa Ilocos Region at Cagayan Valley. Kilala ito bilang isa sa pinakamagandang coastal road sa Pilipinas na may magandang tanawin ng West Philippine Sea. Nakakatakot. Hindi na nagme-menor yan, no? Diretso lang. Sabi ko babalik ako dito nakamotor. Dito na. Tapos tatambay dito syempre. Yan. How's it been, my man? Alright. Nakabalik din. Let's go. Current carries smooth stone singing beneath bare feet. Water whispers waiting. Something shifts and settles. Something stirs inside. Feel the flow. Ancient water washing worry. Feel the flow, feel the flowing. Every stone along the journey. Ang Saod Beach ay isang sikat na beach sa Pagudpud, Ilocos Norte, nakilala sa pinong puting buhangin, turquoise na tubig at nakaka-relax na kapaligiran. Ito ay tinuturing na isa sa may pinakamagandang beach sa Pilipinas na nagtatampok sa tahimik na kapaligiran na may banayad na alon, mga palm tree at kalmadong tubig na angkop para sa mga lumalawin dito. Something shifts and settles. Something stirs inside.
morning. Pisan. Good morning. Yes, sir. Nice morning. Dito warm. Dito ngayon tayo sa Ilocos Norte, my man. Sarap nung init ng araw. Time check. It's 8:58 a.m. in the morning. Mainit pero maganda yung klima. Komportable kasi nung day 1 na bumiyahe tayo nung Friday, ang bihira, simula Pasig hanggang Pangasinan. Umulan, basang basa kami lahat. Ngayon medyo komportable, maganda, relax. Summer feels. Sunday na ngayon, day 3. Alam mo, dito sa Ilocos, ang gaganda ng kalsada. Mga minimal lang yung mga makikita mong lubak talaga, pero overall, outstanding. Para sa mga nagra-rides ng diretso lang. Gaya niya, yan. Pero ano lang yan, minor lang yan. Kagaya ng ibang kalsada na abutin ng ilang kilometro, barag-barag. Shoutout sa mga kontraktor dyan sa Maynila, o kung nasan man kayong sulok ng mundo. Pumunta kami dito ng Ilocos dahil nakaka-stress yung mga kwentuhang puro mga flood control. Dito peaceful, tahimik lang. Nakakita mo, nasa tuktok tayo ng Pilipinas, pero maraming pine trees, diba? Ay, presko. Sabi, ganda ng mga lamp nila. Aside sa mga windmill na makikita natin, no? Along shore lang, saka dito sa mga slope of mountains nila, mga windmill. Eto, meron sila dito mga solar lamp. So efficient yan kasi maganda sa nature, no? I-hazardous. That's actually a free energy moment. Hello. Yung brand kaya yung mga yan, Asahi, o kaya yan. Ano ba? Comment nyo kung ano mga brand yan. Ganda, oh. Pine tree. May resort. Venus Resort. Lapit na naman. Bungad lang. Pang si Kuya, riding boots niya, talagang boots. Sarap ng design. Kanina nasa baybayin tayo ng South Beach. Kanina nagmuni-muni ako dyan sa applyan yan. Napakaganda. Pakapi-kapi ka lang habang pinapanood mo yung alon sa Dalampasigan. Ayos. Dami recycle na mga bottles nagagamit nila for display, no? Ang ganda dito, tignan mo yung mga bato. So pininturahan nila ng puti para wag ka na lumampas dyan, no? Pero yan, may purpose yan, kaya yan nandyan para makita mo sa side. Dahil wala naman talaga side. Ayos dito. Ang dami dito
Nagkakaroon sila ng electric fan. Marami dito mga magsasaka, may edad na. Malalakas pa rin, ano? Talagang pagka probinsya, healthy living talaga yan sila. Nasa likod yung mga boys of Kamote. Squad natin lang. Kasama natin si Coach David, Coach Bojok, Coach Edwin, saka si Coach Monmon. Kaya shoutout sa kanila, sa likod lang sila. Sa likod sa atin. Medyo malapit na tayo dun sa pupuntahan natin. Kasi sabi ko nga sa kanila, punta kami kanina kahapon pala, sorry, sa Cape. May lighthouse. Baka hindi pa sila satisfied doon dito. Talagang literal na nasa tuktok na rin ng Pilipinas. Para rin siyang Batanes. Tignan mo. May mga beach front yan, mga kaliwa nito. Sarap. Mahaba yung biyahe. Simula Pasig hanggang Bigan. The next day na pumunta kami rito, umabot kami ng 17 hours. Dahil siguro dun sa may konting aberya, maulan, sobrang lakas ng ulan. Tapos si Bayaw, si Edwin, nasiraan pa. So pinagawa namin yung bearing niya, which is good naman kasi ilan sa amin nakatulog dahil talagang patag na patag yung katawan namin. Parang paniwari namin, bugbog kami dahil umuulan non-stop. Mabiyahe, mabigat yung pakiramdam namin dahil puro kami nakakapote. Tapos pinapalo kami ng hangin, tapos yung ulan, walang puklat yung pagbagsak niya. So mabigat, pero good thing is nakapunta kami ng Bigan ng safe na. Tapos dun sa mismong Bigan, pambihira, walang ulan. Walang kaulan-ulan. Parang kami sinubok lang talaga. First time kong bumiyahe ng malakas. Kaya ngayon medyo relax. Even kahapon relax din naman. Pero same thing yun, nagka-aberya uli. Kasi si Bayo naman nahirapan siya umakyat. Ow! Wow, oh, kita mo. Yan. Napakaganda. Woohoo! Napakaganda. Kaya nga sabi ko kahapon, kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging masaya, makakawalan mo ba? Diba? Kasi minsan lang yan eh.
minsan nang dumadating yung mga bagay na alam mo po, saya, pwedeng mabigat, nakakapagod, alam mo dadaan ka sa pagsubok, pero kita mo naman to, di ba? Matatawaran ba ng isang araw yan na pahinga o rest day mo sa trabaho? Dito, although pagod ka, pero kita mo naman yung nanamnamin ng mata mo. Busog na busog yung puso ko eh. Napakaganda, tignan mo naman. Kanan mo, yung windmill. Kaliwa mo, asul na asul. Parang Gatorade, no? Grabe. Napakahusay. Kaya sabi ko nga one time sa post ko eh, kailangan ba lagi pag nagra-rides ka may dahilan? O kailangan mo bang gawin yun kasi kailangan mo lang? O hindi ba pwedeng tara tol, biyahe tayo, trip lang. Kasi gusto mo, di ba? Babiyahe ka, talagang mag-i-enjoy ka. Yung pagpunta namin dito, sa totoo lang, wala po kaming planong pumunta dito, doon. Walang schedule ng transient, walang booking ng hotel, wala. Hindi kami nagdala ng tent. Ang dinala lang talaga namin yung mga pangluto namin. Kaya sabi ko, magluluto naman ako, walang problema. Pero gaya ng sabi ko, DIY to. Magiging non-stop yung biyahe, kung saan ka abutin, saan ka mapunta, bahala na si Batman. Kaya salamat kay Batman. Ewan namin, hindi ko na alam kung talaga kung saan kami mapunta. Ngayon pagtapos dito, pauwi na rin. Pero bahala na ulit kung ano madaanan, titigilan natin yan, no? So as of now, nanamnamin muna natin yung dito, yung kitang-kita, yung pinaka shoreline, no? Ilocos, napakaganda. Sarap sa pakiramdam. Iba talaga yung nadudulot kung nakikita ng mismong mata mo. Yung umay ka nang kakapanood sa Facebook, YouTube o Inggit. Dahil pwede mo sabihin na, nako, pupuntahan ka yan. Yan. Tara, pupuntahan natin yan. Pero puro kayo kwentuhan lang, okay? Pwedeng nood-nood na lang talaga kayo, naiipit na kayo sa ganung sitwasyon. Pero this time, ngayon nakabiyahe ulit tayo. So swerte, nabigyan ng pagkakataon. Dahil ilang araw, no? Halos linggo talaga, hindi pag umulan, tuloy-tuloy. Kaya sabi ko nga, Friday, hindi pwedeng hindi. Ano man ang mangyari, pupuntahan natin yan, sabi ko gano'n. Eto, kaya ito, nagsasalita tayo ngayon sa kalsada ng Ilocos, no? Pakahusay. Dami electric pan dito. Electric pan mo sa bahay, payag ka, bigyan kita libre, ganyan. Isang pihit lang yan, lipad yung bahay, no? Wow, sarap, moving sa pills. Let's go. Ang ganda rin, no? Isa Payaw. Welcome.
Good morning, kuya. Dito kayo, mag-selfie. Walang entrance. Oo nga pala. Libre ah. Thank you. Ang Caunayan Point, nakilala bilang Little Batanes of the North, ay isang kaakit-akit na atraksyong pagturista na matatagpuan sa dulong bahagi ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ang nakamamanghang lokasyon nito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga matatarik na bangin, berdeng burol at asul na tubig na lumilikha ng kaakit-akit at tahimik na tanawin. Ang lugar na ito ay aktibong binabantayan ng mga lokal na tribo ng Isnag-Yapayao. Those quiet afternoons. Hingal. Hingal kabayo. Woo! Bakit naman hindi? Woo! Woo! Ayos! Meron pang pababa oh. Tanghaling tapat na talaga. Time check, it's 1:28 PM. Ang bangis ng araw pag dumampi sa balat. Parang pumipila sa hapdi. Mainit. Pero napaka-presko ng hangin, no? Masarap yung negosyo dito sa Ilocos. Tingin ko all time weather. Halo-halo lang. Kahapon dun sa Cape, mapapapaka ng ice candy. Mainit. Binigyan ako kahapon ni Bayo ng ice candy, dalawa. Ayun, napa-ice candy ako kahit bawal ako magmata dahil napakainit. Saudi, mainit. At siyempre naman kasi yan, yung part na yan to maganda, disyerto na yan.
Ganda. Tayo sa loob. Iced tea oh. Suba Sand Dunes. Ang Suba Sand Dunes ay kilala rin bilang Poway Sand Dunes na isa sa mga pinakakilalang natural na formasyon ng disyerto sa Ilocos Norte. Matatagpuan ito sa Barangay Suba, bayan ng Poway na malapit sa West Philippine Sea at malapit sa sikat na Poway Church. Ito ay itinuturing na pinakamalawak na buhangin ng burol sa rehiyon na sumasaklaw sa humigit kumulang 450 hektarya o 85 square kilometers na malalawak at nagniningning na buhangin na disyerto, nakatabi ng tropical na kapaligiran. Oh, ganda rin dito. Iba rin yung atake ng ano niya, kalsada. Maigi na sunog. Saya naman. Sunog. Ano kami? Toasted. Toasted kamote. Woo! Iba rin yung pwesto kasi ay may matarik oh. Ganda. Easy joke, easy. Kala ko tatalon ko eh. Silangin sila. Ganda rito, biyaw. Ano ba? Joke, walang tili yan, joke. Kala ko tatalon ko eh. Daming ano, open. Eh, pataas na naman, oh. Nakatayo. Oh, galing na. Di pakita. Ay, no, boss, hindi ko may review. Ayun nga, ang galing. Ito na naman ka. Suplero! Sa dati ah. Mas ay yung ano, yung ba? Yung nakita nyo. Ano ba yun? Kasi ito yung dulo eh. Puntahan natin doon. Diba?
ano, curve siya, curve. Map club yan? Oo. Dito po nag-shoot yung Panday. Lahat ng episode. Basta kayo ni PJ. FPJ, no? Oo nga. Di, iba yun. Ay, iba ba yun? Tingin doon, tingin. Yun. Ay, sarap. Pinunta namin, no? Poway Sand Dunes. Ayun, nag-enjoy yung mga boys. Medyo mainit, pero wala. Hindi naramdaman yung init kahit pasong-paso na. Feeling ko tan na yung katawan namin. Pero dahil nga enjoy. Ayun, ang ganda. Pinaikot-ikot kami sa disyerto ng Poway. Kahit mainit, laban lang. Pero grabe naman talaga, rewarding, sulit. Tis-tis lang ng konti, pero yun nga. Yung isa, ayaw pa. Yung pala gusto rin pala.
tayo, last stop natin. Last stop na namin. So eto na, so successful na yung mini North Loop adventure ng Team Kamote Riders Pasig, Boys of Kamote. Yan, so enjoy naman, enjoy. Kaya ito, magla-last stop kami ng Paway for a souvenir shot. Yan, so magpo-photo shoot lang kami. Kung may chance pa mag-drone, kaya pa pag na kasi. Pero hindi ko kaya pa naman. Last video natin, tapos konting shoot, tapos pahinga. Ayan, Paway Municipality. Tapos kami ayun, uwi na, rekta na pagtapos. Ito yung likod. Yan yung likod ng Paway Church, no? Ang ganda, tignan mo, diba? Ever cease to amaze me. Grabe yung architectural structure nya. Luman-luma pa. Luman-luma na, pero yun nga, alam mo, matibay kasi ilang beses na lumilindol kita mo naman, buo pa rin. Ang Paway Church na opisyal na kinilala bilang San Agustin Church ay isang iconic na simbahang Katoliko na matatagpuan sa bayan ng Paway, Ilocos Norte. Itinayo noong unang bahagi ng 1700s. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site sa ilalim ng kategoryang Baroque Churches of the Philippines na kinilala noong 1993. Kilala ito sa kakaibang arkitektura na pinagsasama ang mga elemento ng Baroque, Gothic at Oriental na disenyo. Ang simbahan ay gawa sa coral stone at bricks na nagbibigay ng matibay na istruktura na lumalaban sa malakas na hangin at lindol. Salamat sa kanyang earthquake baroque na disenyo. Orange na orange siya. Tapos yung dito, left side, full moon, no? Woo! So yun, thank you very much sa pagsubaybay sa video ito. Umabot kayo hanggang sa dulo, no? Thank you very much. 3 days and 3 nights yung Kengkoy na adventure ng tama ko, yung Boys of Kamote, of course. So, shout out kila Coach David, Coach Bodyo, Ed Bayaw, Edwin, Coach, and Kuya Monmon, Coach. Ayan, so pagod. Actually, nasa Corimao pa lang kami. Pauwi na ng Maynila, no? So, salamat. So, hindi ko mapakiwari yung pakiramdam ko, although alam ko mapapagod pa kami pauwi dahil napakahaba pa ng babiyahin namin. Baka umagahin na kami, pero always tatandaan natin, no? Huwag natin kakalimutan, always ride safe. Ciao, ciao. I fly without no feather, 'cause you're like that, voices of sweet angel.